Bilang arkipelago na mayroong 7,641 islands, ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman at tahanan ng magaganda at kakaibang uri ng hayop na ang ilan sa mga ito ay dito lamang matatagpuan. Ngunit nakakalungkot na ilan sa mga ito ay itinuturing na endangered species o malapit nang mawala sa mundo dahil sobrang konti na lang nang natitira sa kanilang uri. Kasama sa mga dahilan nito ay unti-unting pagkaubos ng mga gubat, pagpatay ng mga tao at pamamaril o pagdakip ng mga tao upang kainin o ibenta. Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga critically endangered na hayop na sa Pilipinas lang matatagpuan. Tamaraw. Matatagpuan lamang ito sa isla ng Mindoro. Tinatawag ding Mindoro Dwarf Buffalo dahil mas maliit ito kumpara sa iba nitong kauri. Makikilala sila sa V-shape na sungay. Ang lifespan ng tamaraw ay 25 years at isang beses lamang ito nanganganak sa kada 3 taon. Mayroon pang halos 10,000 tamaraws noong early 1900s, ngunit ngayon ay tinatayang nasa 200 na lang ang nabubuhay na tamaraw. Visayan Warty Pig. Nakuha nito ang kanyang pangalan dahil sa 3 pares ng warts na makikita sa pisngi ng mga lalaki na sinasabing natural defense nila sa mga nakakaaway. Tinatawag itong baboy ramo ng mga waray, baboy talunon ng mga hiligaynon, at baboy sulop ng mga Cebuano. Naobserbahan na kaya nilang gumamit ng tools kagaya ng stick sa paghahanap ng pagkain at paggawa ng nest. Dati ay matatagpuan ito sa 6 na isla sa Visayas na Bohol, Cebu, Leyte, Masbate, Negros at Panay. Ngunit ngayon ay sa Panay at Negros na lamang. Tuwing mating season ay tinutubuan ng mohawk-style hair ang mga lalaki na nalalagas din pagkatapos ng mating season. 15 years ang maximum lifespan nito. Tinatayang hindi na aabot sa 200 ang bilang ng mga ito sa wild at nasa 300 naman ang bilang ng mga nasa conservation breeding centers. Negros Bleeding Heart. Isang makulay na ibon na may red patch sa kanyang dibdib na tila duguan galing sa sugat, kaya tinawag itong bleeding heart. Dating inakalang sa Negros Island lamang ito matatagpuan hanggang sa matuklasan noong 1997 na matatagpuan din sila sa Panay Island. Tinatayang hindi na aabot sa 200 ang natitirang bilang ng populasyon nito. Philippine Crocodile. Ang buwayang ito o bukarot kung tawagin ng mga Ilocano ay isang freshwater crocodile at matatagpuan na lamang sa Northern Luzon, Ligawasan Marsh sa Mindanao at Dalupiri Island na parte ng Babuyan Islands. Mas maliit ito kumpara sa ibang uri ng buwaya at may haba na aabot sa 3 meters at bigat na aabot sa 190 kilograms. Tinatayang hindi na aabot sa 80 ang natitirang populasyon nito. Philippine Naked-Backed Fruit Bat. Tinatawag itong naked-backed dahil ang mga pakpak nito ay konektado sa gitna ng likuran, kaya nagmumukhang walang balahibo sa likurang bahagi. Hindi kagaya ng karaniwang paniki na sa gilid nakakonekta ang pakpak. May taas ito na 22 centimeters at bigat na 143 grams. Nocturnal sila o active sa gabi at prutas ang kanilang kinakain. Idineklara itong extinct o wala nang natitirang buhay sa mundo noong 1996 dahil hindi na ito nakita mula 1964. Ngunit muli itong nadiskubre noong taong 2000 at matatagpuan ito sa Negros Island at may maliit na populasyon rin ito sa Cebu Island. Ang populasyon nito ay tinatayang nasa 50 na lamang. Philippine Forest Turtle. Dating inakala na mula ito sa Leyte kaya tinawag rin itong Leyte Turtle. Ngunit nadiskubre na may nagdala lang nito doon at matatagpuan lamang ito sa Palawan. Isa itong freshwater turtle at bakoko kung tawagin ng mga lokal. Ang mga kulay nito ay brown, reddish-brown at black. May habang umaabot sa 30 centimeters at bigat na 3.5 kilograms. Kahit bawal, ay madalas itong hulihin upang gawing exotic pet o katayin para gawing traditional medicine. Noong 2015, ay may mga smugglers na nahulihan ng mahigit 4,000 forest turtles na ibibenta dapat sa China.
Tinatayang nasa mahigit 3,000 na lang ang populasyon nito sa wild. Philippine Eagle. Ito ang national bird of the Philippines. Monkey-eating eagle ang dating tawag dito dahil ayon sa ulat ng native people ay tanging unggoy lang ang kinakain nito. Ngunit napatunayan na kumakain rin ito ng ibang uri ng hayop kaya tinawag na itong Philippine Eagle. Makikita ito sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao. Loyal at monogamous ang mga Philippine Eagle dahil isa lang ang partner o asawa ng mga ito sa kanilang buong buhay pero naghahanap rin naman ng bagong partner kapag namatay ang partner nila. 30 to 60 years ang buhay nila at nanganganak ng isang beses lamang kada 2 taon. Isa ito sa pinakamalalaking agila sa buong mundo. May taas na 3 feet, wingspan na 7 feet 2 inches at bigat na 8.2 kilograms. Blue-gray ang kulay ng mata nito at 8 times na mas matalas kumpara sa mata ng tao. Makakakita ka nito sa Philippine Eagle Center sa Davao City at naroon din ang iconic Philippine Eagle na makikita mo sa 1,000 peso bill natin na si Vigo. Tinatayang hindi na aabot sa 500 ang Philippine Eagles na nabubuhay. Lahat ng tao ay may papel na ginagampanan upang makatulong sa pagpigil ng pagkaubos ng mga hayop na ito. Pabor ka ba na dapat ikulong ang mga taong nanghuhuli ng endangered species? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.